Opo, dinagdagan mo pa kasi Sir Lito ng mga issue ngayon sa ekonomiya, mababang ekonomiya. Recently lang may survey, social weather stations yata yun. O, maliit na naman yung ratings ng administrasyon mula po sa mga respondents, mga Pilipino. Tapos, pinasasama naman nilang imahe ng Vice Presidente. So, tingin mo sir, ano ang maninimbang sa tao? Yung kahirapan o itong impeachment ni VP Sara? Ayoko magsalita ng ano no, ng para akong masyadong pessimistic o para akong tawag doon parang nagpe-predict ng doom o predict ng gloom rather no ng masama. Pero sa lahat ng indicators ng ekonomiya nakikita natin na we're not over the hump. Miski sabihin nating nagkaayos pero huling balita mukhang hindi pa rin pumipirma ang Iran si Trump pa lang ang pumirma. Yung huling balita ko kaninang hapon. So bagamat magkaroon man halimbawa ng kasunduan doon sa Iran, no, ang epekto niyan sa ekonomiya natin ay matindi hanggang sa at the very earliest first quarter of next year. Ibig sabihin, yung presyo ng gasolina, presyo ng kuryente, presyo ng fertilizer, lahat yan ay hindi manunumbalik sa dati. Maaring bumaba ng konti pero tuloy pa rin. And then we are facing a super El Nino, no? Maraming mga maliliit at small and medium scale enterprises, lalo na yung mga tinda-tindahan sa mga mall, magsasarahan yan, no? Dahil humihina rin ang consumer confidence. Nagtitipid ang tao Ang ordinaryong mamamayan, no? Yung meron pang titipirin, ano? Yung middle class, wika nga, no? Yung kasi mahirap na mahirap, yung wala nang titipirin yan, isang tukaya ng problema niyan, ano kakainin sa araw-araw. Yung middle class magtitipid yan. Yung mga none to necessary items like damit, hindi mo na yan gagamitin kasi may mga mas mahalagang bayarin tungkol sa presyo ng kuryente, pagkain at lahat, no? So I do not see a silver lining in the economy, no, until the first quarter of next year at the best, no. Maaring depende sa super El Nino na yan, gaano katindi at gaano katagal, kasi pagka may El Nino mas malakas din ang bagyo. So kung tumama ang bagyo sa atin ng Setyembre, Oktubre, kung kailan umaani tayo ng palay, napakalaking problema niyan, no? Baka walang solusyon diyan, baka pumila ang tao sa bigas. So yung mga problemang yan ang mananaig sa damdamin ng taong bayan. So it is up to us and up to media, up to both social media and traditional. Although yung traditional media, hindi mo maintindihan kung bakit ganyan parang kasama na sa pagtatakip, no? It's up to us to remind people na ayan, kaya nangyayari itong lahat ng to, yung lahat ng dapat na gamitin ng gobyernong pera para tulungan ng taong bayan, nakulimbat na. So babalik na naman, again, as you discussed earlier, babalik na naman yung iskandalo sa flood control. Babalik na naman, hindi lang naman flood control, pati sa gamot, di ba? Nababasa natin, naririnig natin yung sa Department of Health, no? Pati mga gamot, halos lahat na yata ng ahensya ng pamahalaan ngayon, kanya-kanyang pangungulimbat ang ginagawa, no? Corruption has become the biggest reason why people continue to suffer under this administration. Opo, tsaka recently sinabi po ni Senator Ping Lacson na yung diskontento raw sa mga nasa hanay po ng AFP ay maabot na raw sa pinakamababang rango, meaning yung nasa foot soldiers na daw mismo. At sabi po, nababahala po ang dating Chief PNP na baka raw gamitin itong mga komento o itong sapantahan ng mga nasa serbisyo para po magkaroon ng anarchy dito po sa bansa. Ano tingin mo doon, sir? Impeachment, kahirapan, krisis, halo-halo na po kasi. Well, the lower they are in the military rank, no, the more difficult their life is. Kasi ang sweldo niyan, miski na dinoble ni dating Pangulong Duterte ang sweldo ng ating kasundaluhan at kapulisan, hindi pa rin makaagapa yan sa pangunahing pangangailangan ng kanilang mga pamilya. So they really feel it. Kung tayong mga ordinaryong mamamayan, we feel the difficulty, the cost of living, no? Sila din ganon, ano? Tapos hiwalay pa sila sa kanilang pamilya nila nandito sa sila kung saan pinapadala sa ating bansa, no, sa ating kapuluan. So totoo 'yon, yung sinasabi niya, at hindi lang naman galing sa kanya, narinig ko na rin yan sa ibang mga retired colonels and generals, no. At in fact ang sabi sa akin yung regional battalion commands pababa, malaki ang disgusto. Pero hindi naman natin matansya kung aabot yan sa sa
extra constitutional na gulo, no? Wag naman sana kasi total 2 years, more than 2 years, less than 2 years from now magkakaroon na tayo ng halalan, ano? Pero totoo na meron talagang disgusto sa hanay ng ating kasundaluhan. Opo. Sir, huli na lang sir. Kayo po ang nagbanggit, no? Isa sa mga nagbanggit doon sa plano po na Constitutional Assembly. Baguhin po ang konstitusyon, wala po election sa 2028. Pinika po ni Senator Amy Marcos. Ano ang monitoring niyo, sir? Buhay pa ba yung usaping yon? Matapos sabihin on air ng mga senador on the record na di nila gusto yung plano na yon at magkakaroon ng election sa 2028. Meron narinig pa po kayong mga ganong chatter? Akala ko ay humupa na yon pagkatapos ng privilege speech ni Senator Amy kung saan maraming mga senador sa mayoriya pa na nagsabing hindi sila papayag. Pero kahapon at kaninang umaga, may mga sources ako, no? Una, isang mayor, isang sikat na mayor, kilalang mayor, no? Ng isang malaking lungsod. Tapos dalawang congressman ang nagsabi na meron silang nauulinigan na planong mag-convene ng joint session of Congress pagkatapos ng SONA, no? Kasi nagjo-joint session lang ang Kongreso, mababa at mataas ang kapulungan pag SONA, no? Under normal circumstances, that is the only time. Pero ang sinasabi, mukha daw magpapatawag ng joint session, no? At papayag daw itong bagong mayoriya ng Senado para sumama doon sa joint session. Ibig sabihin, baka nagpaplano na naman ng CONAS or kung ano mang paraan para baguhin ang ating saligang batas at hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. Hindi pa po ba sapat yung impeachment para po harangin yung kalaban? Kung hindi ma-impeach. Di ba? Kung hindi pwede ito, ito naman, walang katapusan, no? Sapagkat parang talagang gagawin ang lahat ng pwede nilang gawin para mapigilan si Inday Sara Duterte na maging Pangulo at para mapalawig ang kanilang, kung hindi man sila, yung kung sino ang gusto nilang pamuno pagkatapos ng kanilang termino. Ako po. Sir, ano po ang payo po ninyo sa ating mga kababayan? Ako, marami pong nanonood ngayon ng overseas Filipino workers. Umaga po sa kanilang mga lugar ngayon, tanghali, hapon. Ano po ang inyong payo at huling mensahe ngayon pong weekend? Huling mensahe ko, MJ, no? Huwag silang bibitiw, no? Huwag nilang kalimutan, huwag nilang kakalimutan na sila ay naghihirap ngayon. Sila ay nakalulugod na ang kabuhayan, lalo na ang kinabukasan ng ating saling lahi. Dahil sa sobrang korupsyon na nangyari sa nitong nakaraang 3 at 4 na taon na ngayon. Itong flood control scandal na hindi lamang nasisira ang mga kabuhayan at hindi lamang nagugulo ang ating mga buhay at pera natin yun na nawaldas, napunta lamang sa iilang mga sakim na congressman at senador. Kung hindi, no, maliban pa dyan, yung may mga buhay na nawala dahil sa mga flood, mga pagbaha, no? Nakalulungkot nga, meron pang earthquake tayong may lindol pang napakalakas doon sa Sarangani at sa South Cotabato, pero maliban diyan ilang daan ang namatay dahil sa pagbaha, hindi lamang sa kung saan lugar, sa Bulacan, sa Pampanga, dito sa Metro Manila, no? Hindi natin huwag nating kalimutan ito. Patuloy nating pakinggan ang katotohanan at sana naman itong, pero parang hindi ko maintindihan paano mo naman iisipin na si Erwin Tulfo hindi gagawin ng pagtakip ng katotohanan, mukhang kasangkot din siya, no? Parang hindi ka na magkaroon ng tiwala sa Senado ngayon, sa mayoriya ng Senado, na gagawa ng paraan para mailahad ang buong katotohanan. Pero huwag tayong bibitiw. Bilang mamamayan, dapat tayo mismo ang patuloy nating i-insist, patuloy nating hingin, patuloy nating diskubrihin kung ano ang katotohanan at sino ang mga dapat managot dito sa flood control scandal na ito.